ang ating katanungan, all out na sa pagiging anti-government si Digonio? So, yun mga kaibigan, sa February 25, kailan ba yung 25? Anong araw ba yung 25? No? Next week yun, di ba? Next week. No? Hindi ko natignan kung anong araw yung 25. Pero eto mga kaibigan, sa 25, sila ay magkakaroon na naman ng tinatawag na prayer rally. At kanina, mga guys, dumaan sa aking live yung dumaan sa aking Facebook at saka sa YouTube yung live ng aking kasamahan no na vlogger, at medyo tumambay muna ako sa kanyang page. At yun nga guys, sabi ko, oy, mamaya ano ko nga din to itatopic, no? Kasi maganda siyang itopic, no? So, eto mga guys, eto yung tungkol sa gagawing meeting sa February 25, no? Eto nga, naniniwala ako na yung nag-organize ng rally sa Davao ay iisa lang. Siya rin yung nag-organize dito sa rally na gagawin sa Cebu. At yun nga mga kaibigan, yung kanilang pupuntahan doon na lugar, napag-alaman natin no sa isang ating kasamahan na vlogger nung kanyang sinearch. Sabi ko nga sa inyo, tumambay ako sandali sa kanyang page, no? At yun, nakita natin na eto yung mayor pala doon sa bayan na yon ng Cebu, na kung saan ang gaganapin yung rally ni na Duterte ay PDP laban. So, natural lang na bibigyan talaga sila ng permit. Kasi di ba mga kaibigan, para makapag-rally kayo dyan, kailangan may permit kayo sa mayor. At yun nga, dahil PDP laban naman ang mayor, so, malamang binigyan talaga sila ng permit para makapag-rally, no? So, eto mga kaibigan, medyo nang-ambush ako doon ng medyo nag-grab ako doon ng video, no? Pero papakinggan lang natin ito, no? Itong video na to, na sabi ko sa inyo, pagtambay ko no sa aking kaibigan na vlogger ay eto, ating nasagap ito. At ito mga kaibigan, pakinggan natin ng konti yung tungkol dito sa sinasabi ni Duterte. Pakinggan nyo maigi kasi medyo siya medyo hindi maganda yung sounds na parang medyo maingay. Kasi lang to parang nirecord yung kanyang pakikipag-usap doon sa mga DD shit vloggers, no? Hindi ko alam kung siguro sa sa kanilang baka sa Messenger to, no? Video call, no? So pakinggan yung maigi. Dali. Ano yun? Hanggat nandyan kayo, ang sabi niya, hanggat nandyan kayo sa likod ko, makikipagpatayan ako sa inyo, para sa inyo, mga Pilipino. No? So, yun yung pagkakarinig ko dito mga guys, na hanggat nandyan kayo sa likod ko, makikipagpatayan ako sa inyo, mga Pilipino. So, unang-una, ang tanong natin mga kaibigan, anong dahilan? Anong dahilan at ikaw ay makikipagpatayan para sa mga Pilipino? Unang-una, wala namang naniniil. Wala namang mga dayuhan ngayon na sumasakop sa mga Pilipino. Wala namang mga dayuhan ngayon katulad nung sa panahon ni Rizal, sa panahon ni Bonifacio, na inaapi tayo ng mga Kastila. Wala namang mga dayuhan ngayon katulad nung sa panahon ni Luna, na kung saan
nagmalabis yung mga Amerikano at inapi tayo. So, anong dahilan ng iyong pakikipagpatayan? Sino ba ang naniniil? Sino ba ang umaapi ngayon sa mga Pilipino para makikipagpatayan ka? Sino? Please educate me. Kasi parang hindi ko magets eh. Bakit ka makikipagpatayan para sa mga Filipino? Revolusyon ba ngayon? Meron ba ngayong mga Spanish? Mga Spaniards na pumupunta dito at sinasakop ba tayo? Meron ba ditong mga Hapon na sinasakop ang ating mga syudad? Please educate me. Hindi ko magets eh. Anong dahilan? Bakit sinasabi mo na hanggat nasa likod mo ang mga Pilipino ay makikipagpatayan ka? Hindi ka nga umaalma sa China? Diba? Oh, pagdating sa China, hindi ka nga umaalma eh. Samantalang nasa likod mo ang mga Filipino na nagsasabi na atin ang West Philippine Sea. Pero bakit naduduwag ka sa China? Nababahag ang iyong buntot? May buntot ka ba? At umuurong ang iyong bayag. Alam niyo mga kaibigan, sa statement niya, dapat sinasabi niya yan sa China. Dapat yung mga ganyang statement, sinasabi niya dapat yung kanyang katapangan sa China. Dapat sabihin niya, mga Filipino, hanggat nandyan kayo sa likod ko, makikipagpatayan ako sa China. Atin ang West Philippine Sea. Yun ang tama. Kaso iba eh. Kanino ka makikipagpatayan? Sa gobyerno? Sa gobyerno? Sa Marcos administration? Makikipagpatayan ka? Magaling ka lang. Kasi kapwa Pilipino. Magaling ka lang dahil kapwa Pilipino mo ang kinakalaban mo. Pero pagdating sa China, bahag ang buntot mo. Talagang halos sinasamba mo si Xi Jinping. Halos pinapanginoon mo si Xi Jinping. Nakakahiya ka. Nakakahiya. Makikipagpatayan ka? Hanggat nasa likod mo ang mga Pilipino? Hindi mga Pilipino ang nasa likod mo, kundi yung mga didi shits na mga makachina. Hindi na yan sila Pilipino. Diba? Nakakatawa eh. Makikipagpatayan siya hanggat nasa likod niya ang mga Pilipino. West Philippine Sea nga eh. Anong sinasabi mo? Ay, ibigay na lang natin yan. Wala namang isda dyan. Inaangkin ng China yan. Inaangkin natin. Meron silang armas. Wala tayong armas. Talo tayo. Ayaw natin ang gera. Hello! Mahiya ka sa balat mo, Degonyo. Kung meron kang, kung makikipagpatayan ka, siguraduhin mo na makikipagpatayan ka sa ibang lahi. Hindi sa kapwa mo, Pilipino. Diba? Kung makikipagpatayan ka, gawin mo yan sa pagtatanggol mo sa bayan mo. Hindi sa pagtatanggol mo sa sarili ninyong angkan para manatili kayo sa pwesto. Mga ulpong. Diba? Ulpong. Mga buwaya. Kaya mga kaibigan, talagang nawindang ako pa. Makikipagpatayan siya. Hanggat nasa likod daw niya ang mga Pilipino. Kanino ka makikipagpatayan? Sa mga sundalo ng AFP? Makikipagpatayan ka sa mga kaalyado ni PBBM? Makikipagpatayan ka sa gobyerno?
Hello, sabihin mo yan sa China, sayang ang tapang mo. Napakaduwag mo pagdating sa ibang lahi. Pagdating sa China, urong ang bayag mo. Wala kang kwentang dating Pangulo. Naging Pangulo ka pa ng Pilipinas, pero walang kwenta ang mga sinasabi mo. Nakakainit ng ulo, mga guys, no? Grabe. Nag-init ang ulo ko, makikipagpatayan. Kanino ka makikipagpatayan? Hello, wala nang mga Kastila. Wala nang mga Hapon. Wala na yung panahon ng mga Amerikano na tayo ay kanilang inaapi dito. Wala na. Kanino ka makikipagpatayan? Digongyo. Natural sa sinasabi mo, kitang-kita na makikipagpatayan ka sa gobyerno. Napakawalang hiya mo. Isa kang napaka-traidor mo sa bayan. Naging Pangulo ka pa ng Pilipinas. Naghahamok ka talaga ng gulo sa Pilipinas. Walang hiya kang tao. Sayang lang ang boto ng mga tao sa iyo. Sayang lang ang pagtatanggol ko sa iyo, ang pakikipagbardagulan ko. Sayang na sayang ang laway ko, ang mga words na sinabi ko para sa iyo, para sa pagtatanggol sa iyo. Wala ka naman palang kwenta. Nakakapag-init talaga ng ulo. Makikipagpatayan sa kapwa Pilipino. Wala kang kwenta. Ang ginagawa mo kasi, ha, Digongyo, ang ginagawa mo, ano yan eh? Kumbaga, ikaw ay nagsiset ng fire sa mga utak ng mga Pilipino, ng mga bugok, mga naniniwala sa iyo. Ang ganda-ganda na ng panahon. Ang ganda-ganda na ng nangyayari sa gobyerno. Ang ating Pangulo, nakita mo naman. Ang vision niya para sa bagong Pilipinas. Inayos niyang mabuti ang ating agrikultura to the point na binura niya lahat ang mga utang ng magsasaka dahil anong sabi niya? Ang mga magsasaka ang nagpapakain sa atin pero hindi nila napapakain ang kanilang sariling pamilya. Inayos ng ating Pangulo ang lahat ng sistema ng gobyerno. Long-term solution ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. At magbe-benefit tayong lahat nito. At hindi lang tayo, kundi pati yung ating mga kaapu-apuhan. Pero ikaw, Digongyo, wala kang kwenta. Ngayon lang ako nakakita ng isang Pangulo na pagkatapos ng kanyang termino ay nanggulo. Sa totoo lang mga kaibigan. Pinoy. Si Pinoy, mga kaibigan, dilawan yan. Hindi ko gusto yan si Pinoy. Dilawan yan eh. Pero nung siya ay naging Pangulo, sinuportahan ko siya. Pero kung titignan natin ngayon mga kaibigan, mas disente si Pinoy. Kasi si Pinoy, nung umalis siya sa kanyang pwesto sa Malacanang, nung wala na siya sa termino, tumahimik siya. Hindi na siya nakialam. Diba? Narinig nyo ba na nakialam si Pinoy? Parang nagsalita lang siya. Parang isang beses lang siya nagsalita eh. Siguro hindi na niya matiis yung ginagawa ni Digong. No? Isang beses lang siya nagsalita. Pero talagang si Pinoy, hindi siya nakialam. Tumahimik siya kasi tapos na ang termino niya. Yan ang Pangulo. Ngayon parang sa totoo lang mas humahanga pa ako ngayon kay Pinoy. Kahit na hindi ko siya gusto dahil dilawan nga, anti-Marcos, at alam naman natin kung anong ginawa niya kay PBBM. Hinadlangan niya, panalo si PBBM, hinadlangan niya. Pero sa ugali, sa pagiging isang disente, wala kang binatbat kay Pinoy. Mas gusto ko pa, mas nakakakuha pa ng aking respeto
si Pinoy. Dahil nung umalis na siya sa Malacanang, hindi na siya nagialam. Tapos na siya eh. Ikaw tapos ka na eh, hindi ka na Pangulo. Meron ng bagong Pangulo. Kung tama ka, kung ikaw ay mabuting tao, mabuting Kristiyano, may pinag-aralan, hindi ka magaganyan kasi iisipin mo bago na ang Pangulo. Dapat ang ginagawa mo ngayon, sinusuportahan mo ang Pangulo. Pero mali eh, ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo ay yung mga tao, ini-steer mo yung kanilang galit. At humihingi ka pa ng suporta para lumaban sa gobyerno. Yung mga pinagsasabi mo. Kanino? Sino ang lalabanan mo? Diba? Malinaw na malinaw sa kanyang video, mga kaibigan, hanggat nandyan daw ang mga Pilipino sa likuran niya, ay makikipaglaban siya ng patayan. Sino? Kanino ka makikipaglaban ng patayan? Wala na ang mga Hapon, wala na ang mga Spaniards, wala na yung mga nag-aapi sa atin noon ng mga Amerikano, wala na. Malaya na tayong bansa. Kanino ka makikipaglaban? Kanino ka makikipagpatayan? Sa Marcos administration. Napakaduwag mo. Nasasabi mo yan, pero sa ICC, takot na takot ka. Matapang ka lang sa kapwa mo Pilipino. Makikipagpatayan ka sa kapwa mo Pilipino. Pero sa China, bahag ang buntot mo. Kakahiya ka. Isa ka talagang mga kaibigan, pinipigilan ko lang ang sarili ko magsalita kasi baka ma-hate speech ako dito, no? Pero talagang wala talaga. Bagsak talaga. Bagsak talaga siya pagdating sa moralidad, pagdating sa kaayusan ng pag-iisip. Resulta yan ng fentanyl. Kaka-fentanyl mo. Ganyan ka na. Nawala na yung yung tamang pag-iisip dahil sa kaka-fentanyl mo. Di ba mga kaibigan? Ang ayos-ayos ng Pangulo natin, ang ayos-ayos ng Marcos administration, sinisira niya. Di ba? Grabe. At bakit siya nagkakaganyan ngayon? Alam naman natin ang dahilan, di ba? Bakit siya nagkakaganyan? Para mag-survive ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na mga kaibigan, hayag na sa publiko yung pagiging, di ba? 51 billion kay Pulong. Napakaraming bank accounts na nagre-refuse palagi kapag tinatanong, bank accounts mo ba to, sir? I refuse to answer. Ilang beses siya tinanong, ang daming bank accounts, ayaw niyang sagutin kung sa kanya ba yun. Kung hindi sa kanya, pwede naman siyang, no, hindi akin yan. Diba? Ayaw lang niya magsabi ng no kasi alam niya na pag nagsinungaling siya, makukulong siya, makukontempt siya. Kasi under oath siya eh. Kaya ayaw niya magsabi ng no. Kaya ang sagot na lang niya ay, I invoke my right to silence, to keep silent. Ganon na lang siya. Ayaw niya magsalita, ayaw niyang magsabi ng yes, ayaw niya magsabi ng no. See? Halatang halata eh. Bakit hindi mo masabing no, hindi akin yan? Madali lang naman kapag hindi sa'yo, di ba, ang bank account. Madali lang sabihin, ay hindi akin yan. Makikita, ayan hindi akin yan. Kaso ayaw niyang magsabi na hindi kanya. Ayaw din niya magsabi na oo. Kasi, alam naman niya eh. Kanya yun. Diba? 51 billion. Mga kaibigan. Yun yung panahon na vice mayor pa lang siya. How much more, mga kaibigan, pagkatapos na naging pangulo ang kanyang tatay. Mga kaibigan, sabi nga ni Trillanes, diba? Sigurado ngayon, mas malaki na ito. Kasi 2015 pa pala to eh. Sigurado mas malaki na ito ngayon, sabi ni Trillanes.
Tama si Trillanes dahil nung mga panahon na mayor pa siya, hindi pa siya nakakuha ng 51 billion. Siguro ngayon, ang asset niya, hindi na lang 104 million. Baka umaabot na rin ng billions. Di ba? Kasi nakakuha na siya ng 51 billion. Tapos si Sara Duterte, ang laki ng confidential funds. Di ba? Confidential funds niya. Umabot din ng billion. Tapos meron pa siyang 125 million na ginastos for 125 days only sa OVP. So, kita niyo mga kaibigan. Tapos si Duterte, 7 trillion ang iniwan na utang. So, pamilya sila na puro pera-pera. So, kaya ganito ngayon si Digong. Kasi gusto niyang mag-survive sila. Ang nakakapagtaka nito, ang mga taga Davao, may mga taga Mindanao pa rin na nananatiling bugok, tanga, at hindi ko malaman kung, mga kaibigan, no? Sorry taga Mindanao ako, pero kapag nakakakita ako ng mga tao na hanggang ngayon ay talagang loyal pa rin kay Duterte, hindi ko maintindihan kung gaano sila kabugok, katanga, na yung kanilang mga leader ay binabalahura na sila, nagpapayaman. Tapos sila, napapabayaan sila sa Mindanao. Tapos magrereklamo sa national government. Ang dami naman pera pala na binibigay sa kanilang mga kongresista, sa kanilang mga leaders. Pero anong nangyayari? Napupunta sa bulsa. Tapos magrereklamo sa national government. Hello? Grabe mga kaibigan. Ang nangyayari ngayon. Ginagawa ito ng Duterte, no, ni RRD, dahil gusto nilang mag-survive. Dahil alam na ng taong bayan ang kanilang kabulukan. Ang pagiging buwaya. Kaya talagang ito masasabi ko mga kabayan, no, itong mga to ay talagang wala talaga Walang ano to mga kaibigan, talagang uupo sila sa pwesto para sa kanilang sarili at hindi para sa taong bayan. Mga kaibigan, sa totoo lang wala naman silang ganyang yaman Hindi katulad sa mga Marcos na dati ng mayaman. Wala naman ganyang yaman yung mga yan. Bakit ngayon ang laki ng pera? Diba? Ang lalaki ng mga pera nila. Talagang may something. Tapos si Sara. Si Sara, mga kaibigan. Hugas kamay. Ay, hindi naman ako nakikipag dyan. Hindi ko naman alam yan, di ba? Hindi naman daw niya kilausap yung kanyang kapatid. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pati sa tatay niya. Hello? The fact na ang iyong opisina ang nag-set at ang nag-organize ng rally sa Davao. Doon pa lang, ibig sabihin nakikipag-conform ka na. The fact na nandun ka at habang nilalait, minumura si PBBM, andun ka. Nakikisama ka. Nakikipag-conform ka. Andun ka. Alam mo yun. Huwag mo na kaming gawing tanga. Hindi kami bobo na mga Marcos supporters and loyalists. Hindi kami mga tanga. Maraming po salamat mga guys. Babalik na lang ako mamaya. Cha-cha. Salamat. Edeline Martinez, salamat po. Fight fake news. Expose the truth. May importante lang po. No? Babalik na lang ako mamaya ulit. Bye!